Sa Montreal shooting. Nakakalungkot kasi parang back-to-back nangyari yun sa Pilipinas. Nakikita agad natin kasi sa balita, kailangan medyo critical tayo maski mga mainstream yan ng mga balita. Ang gusto pa rin yan talaga, unang-una, ay ang clickbait. Careful tayo na kung ano yung makikita nating mga information na totoo. As in social media, mag-a-act tayo as yung emotions natin, madali tayo magagalit, madali nating sisisihin yung mga politicians na gumawa ng law na gano'n. Isa ang Pilipinas ngayon, pagdating sa yung mga essential na skill ay medyo kulela tayo. So kung tayo ay nangungulelat sa mga basic na indicator sa Principles. education, ay yan ang mga magmamanifest yan sa mga kababuhan. Diba? Yan, sa mga kababawan, kamanya ka na ganyan, pambabastos pag walang respeto sa mga kababaihan, and end of the day, walang respeto sa sarili mo. Ano naman ang take nyo doon? Yung sa mga music na gano'n. So alam natin na AI to, dalawa yung mali doon eh. AI, tas kinuha pa nila yung mga original na music. Tapos, ayun, sila yung kumukuha ngayon ng hits. Kasi nga, ang problema pa dito, palibhasa sila ang nauna. So sila yung talagang nakikinabang ngayon versus baka yung mga rami dyan mga musikero na halimbawa willing na gamitin ng AI kasi nga mas may edge sila, mas may advantage sila versus someone lang na magaling mag-prompt. Pero wala na, naunahan na sila. So imbis na sila ang mas karapat dapat na maging curator ng AI playlist, yun ang problema. Ayun, live na live, magandang Martes. At ano ba, kumusta kayo? Eto, okay naman. Ay, long day uli. Ano, pasadahan na natin ang Sige, mga... ikaw ba, Warren? Kumusta? May naiba ba? Naiba kasi kita ng ilalim natin. next time lagyan natin ng kortina. Batiin muna natin ang mga live nasa chat. Eto, Philbert Wong, sabi niya, hello. Ayan, hello. Kaya, ayun, simulan na natin. Medyo mahaba-haba pa to. Yun, para may ano. So, ito, una natin, Montreal shooting. Okay? Nung, ito kailan ba ito? Nung isang araw? Nung kahapon? No? So, 3 tao ang namatay at nagkaroon ng shootout dito sa Montreal. Hindi ko ma-pronounce yung Coordination. yung pala. Okay. Doon saan tayo? Okay. So, unfortunately, merong pulis na nasawi at civilian kasama. Yung, yung namaril. No? So, puntahan natin yan. Susunod, CUSMA Trade Renewal Discussion. Wala. Hindi ko alam doon. No? Pero basically, yan yung parang sa auto, di ba? Yung Canadian, US, Mexico. Hindi, NAFTA. Parang ganon. Yun yung NAFTA, yun yung pangalan. Yung pangalan ng bagong Canada, US, Mexico. Agreement, oo. Kasi ngayon ay nagulat ako na nagre-request formally ang Canada para sa extension ng CUSMA. No? And medyo hindi maganda ang relationship ng Canada at saka ng US at ilang mga balikan. So, unfortunately, ngayong malapit na ang deadline, tapos alam natin na napakalaking parte ang automotive sector. No? Dito sa atin, dito sa Canada, sa industry natin. So, ngayon na ganito ang ekonomiya natin, ay paano ina-navigate at ano pa ang pwede pa bang mag-worsen sa kung ngayon na narinig natin na yung inflation parang tumaas yata uli. Parang 3% ba or something. Basta. Tapos ito pa. So parang nakakatakot. So, and then ito. Yung susunod natin, itong BC Condo. Itong bailout. Yung sinasabi nilang conversion plan. So yan yung narinig natin sa BC na gagawin na mga rental units, affordable, mas affordable na rental units, yung mga unsold na units sa BC. Alam natin, ang BC ang isa sa mga napakamamahal ng property. And ang kontrobersya dito ay yung sinasabi ng kabilang panig na
aba, parang bailout na naman to ng mga yayaman na mga developer na ang magbabayad ultimately ay ang mga taxpayer. So merong magkabilang panig dyan, pero yun ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa linggong ito. Hi, guys. Anjo Palasigi, hi guys. Yeah. Puno na ang ating ang chat window. So, ano ang gusto nyong unahin doon? Siguro yung bail out. Bell out. Okay. Bail out. Ano ang pinaka-dalubhasa ka doon? I don't know. Wala akong print ng copy. Ano ba tanong doon? Ano nga gusto mo? Hindi, umpisa muna natin sa Montreal shooting. Meron ka bang karagdagang impormasyon doon? No. I did hear sa news pero I didn't really follow. Nakakalungkot kasi parang back-to-back nangyari yun sa Pilipinas, di ba? Na parang, yun, may mga kabataan na, dinala sa pamamarel, sa pagpatay. Yung, anong tawag dito? Yung... Alam mo yung shooting na lately, yan yung Montreal na shooting na yan. Okay. Feeling ko yan yung sa may hotel na natin dati nung nag-filming tayo sa Montreal. Kasi sa mga reports, hinahanap ko eh. Pero hindi nila, for some reason, ayaw nilang i-mention kung saan yung hotel. Siguro baka bad publicity. Pero may nag-post kasi si shoutout sa Uptown Tattoos. So, kasi yung tattoo shop niya, I think nasa kabila lang. Parang may maliit siya na kwento na sinabi niya, buti nga kumbaga, sobrang close niya sa nangyari. Kasi yung second shooter pala, nandun lang din kung nasan yung area niya. Kasi I think dalawa yung na-find out nila na shooter eh. Pero ilan yung namatay? Ewan ko kung ilan namatay. Parang ngayong kuwala na rin, nagdalawa ka nga pala, no? Parang may dalawang shooter. Tapos ang sinasabi ngayon na yung shooter, taga-Alberta pa. Mm-hmm. So, ewan ko kung ano yung naging motive. Ang nakikita agad natin kasi sa balita, and as usual, kailangan medyo critical tayo, maski mga mainstream yan ng mga balita, ang gusto pa rin yan talaga, unang-una, ay ang clickbait, di ba? So, ang bilis ngayon na tinatawag na ito ay ang dahilan, parang alam agad eh, na ito is dahil sa gantong klaseng tao, may sinasabi sila na yung incel. Narinig natin yan dati, no? Yung salitang yan nung merong umararo na dito sa may Toronto naman, di ba? Na mga ganun daw. And although hindi pa officially nire-release yung laman ng manifesto, pero online, makikita natin. Actually, nandun siya. 100 page. May na manifesto? Oo. So, niran ko sa AI, no? Niran ko kay Grok, i-summarize. And in a nutshell, para may tililing eh. Hindi mo talaga pwedeng, kumbaga, seryosohin or i-take na ganong face value na palibhasa yun yung sinulat ay yun talaga yung katotohanan. Yun ba yung killer? Oo. So may manifesto? Meron siyang manifesto. Bakit parang lahat ng killer, like... Yun nga, sobrang convenient. Ganun ba talaga? Naaabot ka na pag mag-carry out ka ng ganyan, kailangan mo ng manifesto? Ano ang purpose nun? Diba? Na gusto mo, magiging honest ka ba sa manifesto? O kaya mo ba sinusulat yung manifesto ay in a way parang maghuhugas kamay ka kasi alam mo mamamatay ka, so yung version na ilalagay mo doon is yung gusto mong version na akalain ng tao na minimin mong isulat or minimin mo talaga yung alam mo. So ang hirap na parang mahirap i-take as gospel yon na baka ang mas simpleng explanation is talagang alam mo yun, may tornilyo. Tapos, ang mga tao over-ina-analyze yung mga kung ano yung nasa manifesto, and then ang nangyayari, sinisisi yung kung ano man sabihin nila doon. Halimbawa, sabihin ng sa manifesto, galit ako sa mga Kristiyano kasi ganito sila. So, ngayon, ang portrayal sa media, sa mga law enforcement ay naging malupit ang mga Katoliko. Dito kaya siya ganun. Paano kung talagang paraning lang? Ayun yung ano niya. Yun yung, talagang gustong pumatay? Gustong pumatay, tapos yun yung naramdaman niya na not necessarily true. Diba? Kasi to a certain degree ay hindi gawain to ng mga sane na tao. Pero yun nga, ginagamit na parang ammunition yung manifesto nila
para mag-establish ng kanya-kanya nilang agenda. Sasabihin doon ay, nakalagay kasi doon ay anti-capitalist to. Therefore liberal to. Pero nakalagay naman din doon, anti mga, yung mga movement na mga, yung mga monogamy, yung mga ganon. Mga far right to. So, bakit mo iti-take yun na parang gospel? Kumpraning din talaga yan. Pero, ang casualty, okay, ang aftermath ay nag-divided lalo. Nagkaka-conflict yung mga nagbabasa o nanunood ng mga balita at yun ang, I don't think tama yun. So, Tsaka yung ito lang yung SAS. Sino may time gumawa ng 104 page na manifesto? Alam mo yan? at saka ang ganda ng pagkasulat, ha? Oo. Parang, or conspiracy ba? Or tinanim lang to para may certain narrative. Para meron silang, alam mo yun? Sa tingin ko kasi, medyo, parang sobrang silang in deep, kumbaga, sa isang particular na issue na may gusto silang gawin tungkol doon sa yung nafe-feel nila or yung mga nakikita nila. I don't think na masasabi mo rin na loko-loko sila. Maybe they're just misinformed. I mean, there are some people na parang naniniwala talaga sila. Kung yung ba naman papakita mo, like sabi mo sa algorithm sa Facebook, kung pare-pareho yung algorithm na pinapakita sa social media and stuff like that, right? So talagang maybe they have a reason to, yung nakikita nila, but it doesn't mean na parang, may ano sila, right? I mean, you take it as like parang religion, right? Talagang pwede kang pumatay. May mga extremists talaga ng ganyan. I would say, I would actually classify them as extremists dahil kaya nilang pumatay. Dahil doon sa paniniwala nila. Di ba? Itong shooting ba, di ba, meron rin namatay dito sa Toronto, yung police, di ba? Just recently. Oo. Right? Yun naman is, iba naman yun. Yun ay, kasi yung sa may shooting sa consulate and ang finding naman doon ay tinatarget etong mga kabataan, okay? Para sila yung mag-carry ng kung ano man. So, I don't know kung para sa pera. Alam naman natin, syempre, mas vulnerable ang mga kabataan. So, yun naman yung doon. Yun yung kaganapan doon. So, again, nakakalungkot. Sanabi ko nga, sa Pilipinas, 'di ba, na 'di ba, mga minor de edad, 15 years old. 15 years old, tapos ang nagva-viral ngayon ay yung mga pinag-uusapan nila before na kala mo nagyayaya lang ng picnic eh. Hindi, pero totoo ba yun? Yun ba yung proof ba yun na galing talaga sa cellphone nila? I think, Or baka kumakalat lang sa social media? Kasi kung totoo man yun, screwed up yun. Kasi alam mo yung sinasabi doon? May sinabi, ewan ko nga kung totoo yung kumakalat sa social media, pero nabasa ko yung post na yun, sabi, para makakawala naman tayo kasi 15 years old lang tayo. Parang ganun. May ganun sa nila. Ang ngayong finding pa, development, yung baril pala ay galing sa nanay. At yung nanay is police or naging police or something. Ngayon din, kaya ito rin careful din, I'm sure pwede rin talagang gamitin yung mga AI para i-research pagdating sa mga liability. Yung iba, ginagamit ang AI, unfortunately, para magpatiwakal, para kung paano gumawa ng bomba o kung paano gumawa ng kung ano man, di ba? And ito, I guess, sa tunog nito, ay kasi parang alam nila yung mga pinag-uusapan nila, yung mga, pwede rin talagang knowledgeable sila doon, na nag-research sila, pero ang bilis na nga kasi ngayon ng impormasyon. Na okay, sabihin na natin na totoo yung impormasyon na binigay sa kanila ng AI about pagiging juvenile sa Pilipinas, na ka lang, hindi ka makukulong. Totoo yun, pero nagamit nila yung tamang impormasyon para mag-carry on, nung ginawa nila. Pero nandun pa rin kasi intent nila na mag-commit ng crime. Na para sa akin, hindi, na yun normal. Normal hindi naman na normal. decision rin ng juvenile yun na pumatay sa sarili nila tapos makakawala sila. Alam mo yun? So, normal na thinking na yun na dapat kung matry sila is sa adult, as adult. Ewan ko kung mangyayari yun, pero
Yun ang... Yung nakakalungkot. Hindi, nakakalungkot din nga is yung careful tayo na kung ano yung makikita nating mga information na totoo. 'Di ba? Kasi since social media, mag-a-act tayo as yung emotions natin, madali tayong magagalit, madali nating sisisihin yung mga politicians na gumawa ng law na gano'n. Kasi parang ang sinisisi ngayon is dahil ginawa ng ano ba ni sino yun? Pangilinan yung law na yon. Pero kasalanan, hindi naman niya kasalanan yun kasi parang ginaya lang naman niya yung law. Ano ba yun? So, hindi mo na, kumbaga hindi na foresee itong pangyayari na to. Di ba? Pero yung move na yon parang ginagawa mo lang. Kasi dito ganun di ba? Pero yun nga ginaya sa yung law sa North America, including Canada. Pero ngayon mismo, yun yung debate dito kasi marami ang nagsasabi na tama ba to at ginagawang minsan mga pawn yung mga kabataan at yung dati pa natin narinig yung mga catch and release na paano yung mga meron tayong mga kakilala dito, mga kababayan natin na pinaslang yung mga pamilya nila na mga minor de edad. 'Di ba? Ngayon naririnig natin yung mga iba na nakapatay ay galing nag-bail lang pala. O hindi nga bail kasi nga minor de edad nakalaya. And ganun din sa states, 'di ba? Yung mga so alam ko walang malicious na intention na ipapasa yung batas na yon sa Pilipinas, pero in the first place, ganun ba talaga ang standard na talagang napaka-perfect ng sistema ng North America para yun din na magiging applicable sa culture ng mga Asyano o specifically ng mga Pilipino? Ipipilit natin yung mga batas natin na molded sa arguably, failed na justice system. Unfortunately, wala silang panahon magdebate sa mga ganyan na bagay kasi iba yung mga focus nila So, and saka ilan lang ang senador or ang capable na pwede magipagdebate sa mga bagay na ganyan. It's supposed to be their job to amend. 'Di ba? Parang create bills. Tsaka mga ganyan. Kilatisin. Tingnan mo sa Senado, sino pwedeng debate diyan? Ilan lang sila pwedeng makipag-debate diyan, right? Looking at the opposition at saka yung admin favored group. Ano na ba pinaka-latest ngayon sa Pilipinas? Yung kay Sara, pinagdedebat, pre-trial, yung mga ganun. So, pero ma-impeach ba si Sara? Sining. ang gulo lang na I don't know kung nakikita ba to ng mga Pilipino. 'Di ba ito naglipatan sina Villanueva o diba? Tandaan nyo dati ay yung mismong ombudsman ang nagsabi na parang hinog na ang kaso. Ano ba yun? Ni Villanueva. At saka si Cheese. Parang may ganun Yeah. Diba? Talagang, again, hindi ombudsman mismo nagsabi Tapos, lumipat na, wala na. So, yun yung parang, okay, tanggalin natin ang partisan. Pero, paano mo i-interpret yun? Obvious, di ba? Sobra. Diba? Okay, so, klarong-klaro. Wag na natin pa ikot-ikutin na ang number na hinahabol ay, kung takutan. Kumbaga, extortion. Pag gagawan ka ng kaso, kakasuhan ka talaga, okay? At merong mga testigo na mga bayaran na gagamitin namin. Siguro, tas nakikita nila as an example, tinan mo yung nangyari dito sa mga politikong to. Yung isa, sino ba yung congressman na namatay na? Ano daw sa bangin? Parang may ganon, di ba? Hindi. Ang dami na parang sinasabihan ka talaga na mamili ka, papatayin ka namin? Or hihiyain ka namin, ikukulong ka, literal? Or, And the sad part, yun nga, tama ka dun. The sad part is that itong mga supposed to be lawyers na should be following yung mga rules or yung sa constitution or sa law is sila pa ang nag-i-interpret
ng mali-mali. I mean, of course, hindi ako lawyer, pero like, just parang example lang yung numero sa Senate, ilan ba ang pwedeng bumuto or sa impeachment. Ngayon, iniiba na ngayon nila yung numbers, yung countdown ngayon. So, 2/3 out of yung mga active na politician. So, bakit pinapalitan nila You know what I mean? Nandun sa Constitution sabi 24. 2/3 of 24, right? So, is 16. Ngayon, binababa ngayon lahat nila. And then, iniiba nila yung interpretations. Like, ang paka-obvious naman. Wala tayong malugar. Sila nga, Makinig naman ka. Sa sila nga- Pilipinas, nakakaano. Right? kulay na nananaig. Yeah. Kulay ng pera. I don't wanna go deep into that, pero hindi naman bago to Nakikita mo naman yung ginawa nila kay Trump, for example. Ni-weaponize lahat ng mga institution against kay Trump. And ganyan rin ang nangyayari sa Pilipinas. Ombudsman, Sabi. Senate, Congress, Judiciary, lahat. Sila Kung masasabi. against ka sa admin, sorry. Kung against ka sa admin, talagang ikaw ang ikukulong nila. Kaya nga, kung halimbawa, makikita mo rin yung political will ng admin na to. Parang ang lakas, di ba? Parang lahat ng mga tinapon mo sa admin na to, like lahat ng paninira na mga dati nilang kalaban or ano, parang Teflon Alam mo yan? Yeah. So bumabalik lang sa kung sino man yung nagtapon. So malakas yung political will, and kung paano niya nagawa yun in the last ilang years lang ba? 2022? 4 years? Diba? Nakapag, kumbaga, kung kampi mo yung admin, edi talagang proud ka. Diba? Kasi talagang nakapag-create ng mga sistema na always na mag-work para sa admin. Kasi mga dating kalaban, dating mga nagka-criticize sa mga Marcos or nawala. Bumaliktad. Lahat sila. Diba? Bumaliktad lahat. Ang isa- Parang isa lang yung naging kalaban, yung mga Duterte lang. So, kung kakampi ka ng admin, talagang may impress ka, tsaka lakas ng mo. Pero kung kalaban ka, yun nga, may ka. Ang isa rin kasing opinion ko dyan, sa sobrang dumi ng politika sa Pilipinas, in the last, I don't know, forever, no? In a way, lahat ay nakinabang. Hindi man kaganon kagarapal yung iba, konting payola dito, konting pabor dito. And kasi nga, pag naging part ka na ng machinery, ngayon na parang meron talagang nasa spotlight or talaga mainit na mainit, ang dali kang technically i-blackmail. 'Di ba? Kasi nga, lahat yan. So, yung iba, no choice. Kasi baka hindi man ganun talaga garapalan yung ginawa nila or parang kumbaga gray area. Na alam natin sa politics na ganyan. Pero ang daling gawa ng resibo, ang daling gawa ng spin, and wala naging accessory ang lahat or karamihan. Kaya pag ganito, wala. Nagiging nagiging puppet ka. So, kaya ang dali nating nakikita yung mga lipat-lipat dito. Kasi I'm sure, halimbawa, si Jinggoy, I'm sure meron dyan na mga kayang ipresenta o whether i-fabricate o talaga na mga pabor, na mga resibo. No? Dati, from, years ago sa campaign o ganon, and ganon din kay Cheese. Oh, kasi dito dati, tanda mo, hindi dito ka. Tanda mo, 'di ba? May kinuha ka dito. 'Di ba? Nag-ano ako sa campaign mo, 'di ba? Sabi mo and kay Villanueva. Tanda mo, 'di ba? Yung sa church, 'di ba? Ganto. So hindi man ganun katalamak na talagang mali-maleta o yung mga sa flood control. Iba-ibang level 'yan eh. Pero it doesn't matter kumbaga maski naging mole, anong tawag doon? Mole or parang messenger ka lang or kumbaga bottom feeder ka lang. Bottom feeder ka lang. Hindi, naging part ka. Ito na lang. Nakita niyo yung speech ni Romualdez? Hindi. Hindi. Saan doon? Kasi may speech na So, dati. meron siyang isang linya doon. O meron siyang linya doon na sabi niya na parang, I'm not going down alone. Diba? I know, alam ko yung
mga past administration at alam ko yung administration na to. Basically, he's saying na parang I'm not going down alone. Therefore, meron siyang information. Lagay mo? Like, sinabi na mismo dyan, therefore, meron siyang mga kalukuhan na alam. Threat Right? yun sa iba na Threat yun sa iba. So, damay-damay. kung talaga bang uunahin mo yung tama or gusto mong itama, bakit di mo sabihin yung mga mali? Diba? Gagawin pa niya yung para pang blackmail sa mga ibang tao, ibang politician. So, Kaya nga nakakamiss Dun- yung mga shows talaga na yung mga House of Cards, di ba? Di ba? Kasi parang yung House of Cards talaga isa sa mga show na nagpaano sa akin nagpabukas ng yung utak or yung pananaw talaga. Kasi dun in-expose kung paano na nabibili yung mga politician, yung kung extreme na mga nagagawa ng politician, which is, alam mo yan, parang, alam ko yung ginagawa mo eh. Like sa atin, hindi mo lang ma-prove, hindi lang natin ma-prove ngayon, pero alam ko yung mga ginagawa nyo. So, yeah, next. ito, yung sa pag-usapan natin, may sinend ka rin kanina, ano ba yung mga galing natin sa algorithm mo? Sa algorithm ko, ito, ewan ko kung totoo to, hindi ko naman kinonfirm na si Lance talaga. Kasi si Lance, parang isa sa mga pasumisikat na content creator. So, hahanapin ko lang, ipoprove ko lang na tama ito. Kasi meron siyang remark na sinabi niya is, kasi medyo wholesome kasi yung content ni Lance. Okay. And this is Lance yan. Medyo wholesome. Talagang pinag-iisipan niya yung content. Tapos pag ginawa niya, talagang nag-e-effort siya Anong sa mga klaseng film. creator siya? Like Content. food or Hindi, lifestyle? like lahat Parang Taga lahat. saan siya? Taga Pilipinas. Happy 2 million. Ayan So, ang issue, halimbawa, na ano lang siya, siguro na-discarrel lang siya. Kasi sinasabi niya dito, nakakalungkot yung tipong pinaghihirapan mo yung content mula research, shoot, edit, pero laging ang daming manyaki sa comment section. Hindi nakakatuwa. So yun yung pinost niya. So parang nag-aas lang siya ng parang respeto sa mga tagapanood niya. Okay. Ganun. And ano ang naging issue doon? Hindi, issue lang na umaabuso na rin kasi yung mga comment Yeah. Yung comment section. Porket hindi mo naman mahahabol lahat. Tapos, napakadaling. Yung keyboard warriors nga mag-type ng something na syempre kahit hindi pinapansin ng mga ito, kahit professional, ang dami na lang comment na nakita, tapos hindi talaga. May mga comment din na nakakasaksak sa damdamin. Ang observation ko kasi dito, Pilipinas bilang isa sa mga capital ng cellphone, 'di ba? Siguro ba na-desensitize na yung mga audience niya na sinasabi niya kasi specific ang issue niya is yung mga bastos, yung mga manyakis, 'di ba? Na kasi nga kung majority ng nasa feed ng mga kalalakihan, yung mga audience niyan, ay puro mga content na mga kababaihan ng mga pa-sexy, mga get ready with me, tapos kita yung gilid ng ano. So parang na-normalize na yon na yung lahat na ng keystroke nila is perversion. Okay? Lahat na ang tingin nila sa mga babae na nagko-content ay puro nga ganun. Kasi nga, unfortunately, ganun ang marami. Maski anong gawin natin, parang merong bias at alam yan ng mga, lalo na yung mga content creator na ginagamit yung mga pa-sexy kasi talagang yung view talaga eh. Hindi naman yan parang morality question or ano, pero yun ang reality. And knowing kung gaano karami ang tao sa Pilipinas, gaano karami. Yan ang buhay ng mga Pinoy, di ba? Puro TikTok, puro ano. So, unfortunately, yun nga, siya na pinili niya, minarapat niya na ang content na gagawin niya ay yung sabi nga niya, again, hindi ko ngayon wala nakita, ay pinag-iisipan, pinagpapalunuhan, at I think nakita ko yung ilang ayun nga, hindi siya yung hindi yung mga pa-sexy na alam mong iba di ba? Hindi
So kung ano mang lesson yun, tapos eto nga namang mga jejemons na to, ganun ang mga, na-imagine ko na. So, dahil din yan nga sa reward system. 'Di ba? Na numbers game. Yeah. So, Hindi ko pa nakita yung content niya. Ano ba yung mga content Ayan. na nilalaman? Ano ba yung mga nilalaman? Parang wholesome naman. Yung ganyan? Hindi naman siya pasaksi. Hindi na siya pakit lang. Pakit lang. Well, cute lang talaga. Yeah. I mean, tama ka naman dun. Like, unfortunately, dahil nga kadamihan ng mga content, paseksihan, mga ganyan na babae, of course, na-desensitize na. Sabi mo nga, na parang wala na rin silang pakialam. Kasi, kung ganun rin ang content ng isang babae, parang parang hindi mo na rin nirerespeto sa sarili nila. Or mo, kung ganyan ang content mo. So, expect mo rin na wala rin ng respeto ang mga tao sa'yo. ang masama That's- dito ay yun nga siya pinili Yeah. niya, na, 'di ba, na Yeah. matino. Yeah. So, yun nga, and yung mga kadamihan nga, yung parang hindi mo na, unless talagang you're following her and then knowing yung mga content niya, she doesn't deserve to be bashed like that or to be disrespected like that. Pero may mga naman tao na talaga nag-scroll lang, mga hindi naman sila, wala naman silang pakialam sa content niya, gusto lang nilang makita ng magandang babae na cute na ganyan, sasabihin na, yung mga kung ano-ano dyan. So, it really, yun nga, becoming a content creator nowadays, yung mga ganyan na bagay, especially kapag yung audience mo, Pilipino, just be ready for it, man. Just be ready for it. Like, paano solusyonan yun? Well, unang-una, hindi ko alam kung narinig nyo yung balita na isa ang Pilipinas ngayon pagdating sa education. Pagdating sa yung mga essential na skill ay medyo kulela tayo. So, isa ring factor 'yon. So, hindi ko sinasabing yun lang ang dahilan, no? Pwede kang maging moral, pwede kang matino maski wala kang pinag-aralan o maski mahina ka sa math or kung ano man sa school, pero isang indication din 'yon. 'Di ba? So, kasi in a way, yung primary or secondary mga schooling na yan ay measure yan ng parang hindi naman sa obedience, no, pero yung pag mo sa responsibilidad, 'di ba? Sino bang gusto? Dumaan tayo lahat. Sino bang gusto mag-aral ng algebra? Sino bang hindi ko man nilalahat, no, pero 'di ba, maski sabihin natin ay bakit ka pa magaganyan, AI na ngayon, iba na ngayon, puro na calculator ngayon. Pero yan ay measure ng pag-abide mo sa rules or pagiging responsable mo, kasi ito yung responsibilidad mo bilang estudyante, mag-aral, gumawa ng homework. Sabihin pa natin wala ang relevance yan sa future mo, pero sign yun ng character. 'Di ba? Kagaya nga ng mga Hapon, 'di ba? Sa mga murang edad, yung mga bata ay sila yung naglilinis ng kubeta. Elementary to, 'di ba? Kubeta, naglilinis sa mga classroom. Hindi dahil sa lalaki sila na yun ang magiging trabaho nila, pero yun ay exercise para sa magandang karakter. So kung tayo ay nangungulelat sa mga basic na indicator sa education, Principles. yan ang mga magmamanifest yan sa mga kabobohan. 'Di ba? Yan sa mga kababawan, kamanya ka na ganyan, pambabastos pag walang respeto sa mga kababaihan, and yun. And end of the day, walang respeto sa sarili mo. Wala kang dangal, 'di ba? So yan ang Or lahat na talaga na desensitize kasi yun yung nakikita nila sa comment section na pwede mo sabihin lahat. 'Di ba? So, pag i-off mo naman yung comment section mo, 'di ba, hindi ka nare-rewardan kasi walang engagement sa post mo. So, parang fino-force ka talaga na mag-engage yung mga tao. Pero pag yung tao naman, wala ka namang magandang masasabi or creative or constructive, pwede mo kung pwede mo naman sabihin constructive way. Pero I guess sa ganito yan, lalo ang Facebook ang guilty dyan. Kasi ang Facebook ay binibigyan ng malaking reward ang interaction sa maski text yan o video, di ba? So tulad nga ng sinabi mo, wag mo i-mute ang comment kasi pera yan .
Yeah. So, yung mga tao nag-aaway-away dyan sa comment or kung ano yung mga sinasabi, sakit, ang sakit. Sa umpisa nakita mo mga baboy ito, no? Pero, biglang sasampaling ka pag bayaran. Oh my God. Oh my God. 2,000 US. Para doon, okay, natapakan yung dangal ko, na high blood ako kasi talagang bababoy ng mga hayop ngayon. Tapos bigla sinampal ka ng, revenue earned $2,000. Parang in a way, parang sinasilence ka na parang sinusuhulan ka ng pera. So, napaka-toxic talaga. So balik lagi tayo dun sa yung reward system, yung maling reward system ng mga social media na to para kung hindi para sa peace. And guilty tayo dyan kasi, nararanasan natin yan kasi tayo, monetize yung Facebook natin. And nakikita mo yun as a channel, di ba? Nakikita mo yung mga suggestion ni Meta na, mag-engage ka sa ganito para extra $5. I-post mo to sa grupo na 3 times para sa $20. And pag pinost mo to, tapos umabot sa 2,000 o 20,000 ang views mo, meron kang extra $50. So parang pipilitin mo subconsciously parang parang talagang napupush ka na i-exaggerate yung mga bagay o kumapit sa patalim, kumapit sa content na provocative, no? Na marami ang magko-comment, marami ang magtatalo. Yun ang nakakapraning. Pero segue tayo ngayon. Well, ikaw muna. Hindi kasi I think it's still we have to go back to the basic kasi yun nga yung sabi mo nga is because of the reward system ang problema, 'di ba? Pero at the same time nawawala na rin ang respeto sa mga kababaihan, sa sarili natin. So, even though, mayroong reward, isipin rin natin kasi yun rin ang nakikita ng mga ibang lahi, ibang tao na parang itong mga Filipino na to walang respeto, ang gugulo nila, wala silang binabastos ang kapwa nilang Pilipino, pagkakabababihan. Pangit naman tignan yan. So, yun rin naman masasabi ko sa mga gustong mag-comment at mag-post diyan na isipin rin nila kung ano yung mga pinagagawa na, especially yung mga content creator. Kung wala talaga kayong respeto sa sarili ninyo, well, again, expect that. Pero yung mga babae naman na, yung mga tao naman na gusto mag-create lang ng content na nababash, just be prepared for that. Kasi saka idadagdag ko siguro, yan ang disadvantage ng nasa halimbawa sa Pilipinas, no, na economically nasa come on, yung opportunity unfortunately nasa baba. So yung mga kabataan, no, sabihin na natin na yung mga nagsisimula ng magkaroon ng cellphone, no, yung mga ganyan, mga teenager, 'di ba? Nakikita talaga nila dahil nga sa hirap ng buhay na pwedeng makatulong ang monetization, pwede kang kumita, pwede kang mabuhay, pwede kang mag-thrive sa Facebook o sa social media, TikTok o kung ano man. Tapos sa lahat ng mga genre, sa napakadaming at saka napaka-creative ng mga Pilipino, is meron silang parang pwedeng iduluhin . Meron silang pwedeng iduluhin na mga pa-sexy kung yun ang trip nila. Meron silang pwedeng iduluhin na mga parang prankster. Okay, meron silang mga pwedeng iduluhin na yung mga parang namimigay-migay ng pera. So lahat ng mga facet ng mga successful na mga creator, whether good or bad, basta kumikita, nandun . Tayo dito sa Canada halimbawa, yung mga ganong edaran, accessible sa atin, ng mga teenager tayo, high school, di ba, ganyan. Accessible sa atin yung mga part-time job. So sabihin ko na hindi tayo ganon ka-desperado, no, na kung gusto natin ng pera o kung gusto nating makatulong kasi okay, bilang high school magpa-part-time tayo sa McDo, 'di ba? Nag-part-time tayo sa KFC, nag-part-time tayo sa warehouse, nagkalkal ng mga ganto. Okay, kasi may opportunity. So, hindi ganoon ka-appealing maski sabihin mo pa dati na may monetization na ng mga high school tayo, $10? Tapos 3 oras akong maggaganon-ganon. Well,
dito sa McDo, alam mo yon, yung 3 oras ko, yung 6 na oras ko doon after school. $12. Di ba? $12, may pangkain ka na. Dati. So, kumbaga, ano siya eh, ang daming layers na nagresulta or pwedeng magresulta nga sa ganyang kondisyon or obsession na lalo na ng mga kabataan na parang yun na lang ang saving grace nila. Yung ability na ma-monetize or mag-create ng content sa ganyan mga platform. Maski ang kapalit ay dignidad or peace o dangal o respeto. Which brings us na may pag-asa pa rin yung mga quality na content. 'Di ba? Kasi tingnan natin yung daanan lang natin, okay lang. Sige. Yung Forbes Top 10 ng 2026. Naglabas yung Forbes ng Top 10 top creators ng 2026. Siyempre, number 1, hulaan nyo. Mr. Beast. Mr. Beast. Kasi nga, dahil sobrang involved na lahat no? Tsaka yung high production cost. Tapos yung number 2, Darman. Di ba? Parang sino sa atin ang hindi nakapanood ng Darman? Sino? Hindi wala yung Darman. Nakapanood ka na nun for sure. Yung Kasi mga yung skit mga skit. na parang may pagka-amateur pero may lesson. Laging may lesson. Laging yung nabubuli, mga ganun. Tapos number 3, Steven Bartlett. 52 million. Imagine mo. Diary of a CEO. Kasi, I guess yung mga yung mga kausap niya palagi quality. Tsaka yung pagka-edit din. Ito si Marky Player. Hindi ko basta gaming. Rhett and Link. Hindi ko rin masyadong kilala. Ito lang medyo pa-sexy, I guess. Si Charlie D'Amelio. Hindi ko alam. Drewski, number 7. 20 million. So, sketch comedy. Ano pa rin? Kumbaga, si Drewski kasi mas sa sketch eh. Yeah. Tapos si iShowSpeed, which is more siya na mga live. Pero 30 million pa rin. Yun, Mark Rober, hindi ko kilala. So, dalawa lang ang kilala ko dyan. Dalawa lang kilala mo. Si Mr. Beast at saka si iShow. Kasi, iShowSpeed, Si Steven Bartlett. I don't know him. Hindi, pero Sa kilala mo top yan yung sa podcaster ngayon. podcast yung Diary of a CEO. No, I don't. Huli niyang ginest na sikat si J.D. Vance. Si J.D. Vance Yeah. na? Yeah. Kasi high quality ng mga guests. Yeah. Kumbaga, yun din ang nakakapag... And yan titingnan mo yan. Lahat yan is nasa US. Hindi ko alam ang ibig sabihin ba niya ng Forbes ay strictly US market. Maybe. Hindi ko alam. Kasi lahat yan, US yan eh. Pero, given na yan, parang mas inspiring pa nga yung list na yan eh. Kasi kung ikukumpara mo yan sa Pilipinas, doon mo makikita yung Sino ba sa layo. Pilipinas? Pero maski wag mo na tingnan, anong klase 'di ba? Yung mga pa-sexy talaga eh. Yung mga barubalan eh. 'Di ba? Yun ang nakakaano eh. Na ang layo. Diba? So and tayo yung napakaraming mga tao, tayo yung bawat tao may isa, dalawa Ang cellphone. dami. So namove kasi natin dahil sa volume ng mga taong sumusuporta. 'Di ba? So ito tinitingnan pa ng Grok. Tinanong ko lang yung Grok ngayon kung sino yung top creators ng Philippines. Pero feeling ko nandito sila. Sino yun? Tony Talks. Kong TV pa rin. Ivana Alawi. Sa 2026 here's so number 1 Kong TV, si Tim Payaman. So marami pa rin dahil sa YouTube nila. Pero parang wala na ako masyadong or hindi ko na nakikita. Tapos Ivana Alawi, number 2. Pero iba na rin yung content niya eh. Alam mo yan, parang tumutulong-tulong na rin yan ang siya. may debate dyan. And end of the day, maganda kasi may natutulungan siya. Kasi ngayon ang debate dyan ay yung kinikita ng ibang mga content na napakalaki. Tapos yun din yung parang pinapamigay. So yun ba is, ano ba yun? Out of goodwill ba talaga yun? Or charity? Or para sa, kumbaga, yun na yung hack eh. Na, Tingnan.
Based ba yan sa kung magkano kinikita nila? Hindi, ito lang sinabi ko lang top 10. Or followers? Top 10 Filipino creators 2026. Based on followers? Pero may Platform, correlation na rin yun eh. May, kumbaga, hindi man pero Oh. usually, ganyan eh. So ito Kasi- lang yung sinabi Hindi ko ginawang specific. Pero number 3, Rafi Tulfo. Ketguro kasi kinukuha mo yung sentiments ng mga tao na broken. Alam mo yun? Tapos gustong maano ng tao. Tapos Nurse Jan. Tapos number 5 ito, Alex Gonzaga. Ito naman kasi, hindi, iba yan si Tony Gonzaga pala yung nag-i-interview ng iba. Tapos si Zainab Niana, number 7. Tapos Heart Evangelista, Donalyn Bartolome. Tapos Esnir. Sino si Esnir? Yan, hindi ko halala yan. So, ganoon. Yun ang top creators. Top 10. I guess yung mga top, actually mas responsable pa nga ng mga creator. Kasi I guess pag nasa top ka na, mas may option ka na at saka mas may resources ka na. Pero, I think yung mga yung mga pausbong, yun. Yun mga mo gagawin lahat. pausbong na, actually, may, ngayon sino ba to? Si Boss Toyo. Na parang Boss meron Toyo. nangyaring, basta nakita ko lang na may sinasabi siya na hindi na niya papatulan kasi wala na siya dun sa stage na yon. Na kung nasa dati siya na talang patulero or kanto, madali. Mahirap kasi. Mahirap umusbong. Sino ba yung mga pina-follow ninyo? Sa akin, wala na akong pinafollow eh. Ngayon kasi iba na nga kasi ang lumalabas sa Instagram, sa Facebook, ginagaya na nila yung TikTok na parang for you. May pina-follow ka ba sa YouTube? Or Sa YouTube, wala na eh. Parang ngayon nawawala na ng need yung mag-follow. Oo. Subscribe kasi yun naman alam naman niya pag tiningnan mo na, alam naman niya na i-send na sa iyo eh. Kaya nga, yun nga rin ang pangit minsan eh. Kasi tinignan mo lang yun kasi na-curious ka one time. Tapos ibobombard ka naman ng mga puro ganun na. Alam mo yun? Parang nakinig ka 1 oras ng music. Alam mo yung mga AI. Guilty eh. No? Yung mga AI sa YouTube. Yung mga Filipino music na gagawin nilang jazz or gagawin nilang reggae. 'Di ba? So, yun nakinig ako noon ng mga 1 oras. Ay, 1 oras eh. Natural, Diba, ibobombard ka. Kasi habang may ginagawa ka, syempre, tas So, hindi yung accident. sunod-sunod na puro ganon, hindi naman yung inaano ko eh. Diba? sabihin mo sa mag-complain ka. Pero, ano naman ang take nyo doon sa mga, Saan? yung sa mga music na ganon? Kasi, oras naman eh. Di ba oras yan? Yung music, yung pakikinig mo. Di ba? Lalo sa mga streaming. So, oras ang tinitake. So, alam natin na AI to. Dalawa yung mali dun eh. AI, tas kinuha pa nila yung mga original na music. Tapos, ayun, sila yung kumukuha ngayon ng hits tsaka ng oras. Di ba? Kasi nga, ang problema pa dito, palibhasa sila ang nauna. No? So sila yung talagang nakikinabang ngayon versus baka yung mga rami dyan, mga musikero na halimbawa willing na gamitin ng AI kasi nga mas may edge sila mas may advantage sila versus someone lang na magaling mag-prompt. Pero wala na, naunahan na sila. So imbis na sila ang mas karapat dapat no na maging curator ng AI playlist, yun ang problema. May nag-comment. Barber's Cut lang pina-follow ko. Ayan. Hindi nga. Si Jamie Rojas. Oh my God. Kumusta Jamie Rojas? At salamat kung kami nga. Wala nga kaming page. Oo nga. Pero okay lang. Okay lang. So, yun. Nasa na tayo? Yung sa AI. So, kumbaga, kung maliit ka ngayon na nagsisimula na musikero, ano ang gagawin mo sa ngayon na may mundo ng AI? Di ba? So, parang sobrang dami mong kailangan gawin. Kailangan malupit ka sa social media or hindi nga kailangan sobrang ganda yung kanta mo eh. Pero paano ka? Ano ko lang,
Kasi ang mga kumikita pa rin is yung mga naririnig mo sa radyo, sa billboard, na sa ano. May nakita ka ba bang mga AI na na Oh kanta my God, sa YouTube? hindi sa YouTube, hindi. YouTube na narinig mo sa radio. Ay, or irrelevant. Narinig mo sa... Bakit? Hindi, yun nga. Pero nakikita mo, yung mga sumisikat na kanta, yung mga bagong kanta is napapatugtog pa rin sa radio. Okay. Right? Like, so... Sino na an- nakikinig ng radio? Hindi nga. Yun nga nasa isip ko is para bang mayroong problema doon. Na bakit na katulad ni, well, of course naman si Taylor Swift and stuff like that, right? Yung madami pa rin siya mga followers, yung palagi yung pinapatugtog sa radio and stuff like that. Pero may narinig na ba kayo sa mainstream, maybe sa mainstream media, Na AI? ng mga AI na kanta? Wala pa. Yung ano, tawag mo, hawak mo ang beat, hawak mo ang... Sa Pilipinas siguro. Yeah. So sa Pilipinas siguro. Oo. Pero kumikita ba? Right? Kumikita ba? Maybe sa YouTube, maybe sa ano lang, pero sa mga radio, yung mga legacy, sabihin mo na lang legacy. Sa Ay, hindi. Yung mga legacy na. Pero walang Diba? deal. Walang Pero deal. hindi na nga, yung oras nga natin, So, hindi, yun nga ang tanong ko, right? As a music creator ngayon na bago, ano bang habol mo? Not ngayon? airplay, not Right? radio. Hindi Kasi yun ang habol dati, Of airplay. course. Kasi yun merong ang royalties. way na Yeah. hindi not just sa royalty, maraming mga artists dati katulad kami. Kami pa ang magbabayad para ma-airplay ka. Babayad ka pa ng payola. Kasi yun lang ang way na may makarinig sa'yo na baka 10, 200, 1,000. Pero yun nga, iba na ngayon. So, wala nang pakialam. Ang gusto nila ay meron namang YouTube o mga Spotify para nakikita talaga nila yung analytics. So, whether pang gagamitin nila yun sa portfolio nila, pang market, sa media deck nila, or sa ego nila, who cares? Nandun na yun. And then, pagdating naman sa mga pera, lalo pa ngayon na expedite. Kasi dati, Spotify lang, Yeah. at saka mga Apple Music, mga streaming platforms ngayon, ay kino-conquer ng YouTube. So, etong na yung mga kasi marami nang nagsa-sound trip ngayon na YouTube lang kasi yung kung meron ang YouTube Music o Premium mga ganon, walang commercial. So, oh my goodness. kung may party, di ba sa party, magpapatugtog ka, YouTube lang eh. Hindi. Minsan, soothing. Yun nga, as kumbaga, kasi kapag ikaw isang radio station or ikaw ay television, magbabayad ka ng royalty, may fee. Di ba? So, kapag ako, let's say, video, bakit di na lang gumamit ng AI na music? Hindi na ako magbabayad ng royalty. Exactly. Ganun ang nangyari. Kaya alam mo, yung mga, not just sa video, yung picture, sikat na Getty photo. Oh, yeah. Getty images. Getty Wala images. na. Woo! Biglang gano'n. Ganon Wala. din yung mga andami ngayon yung mga stock Yeah. stock footage o stock hindi na yung mga ginagamit. creatives ay kasi ngayon instant. Meron ngayon in-announce, 'di ba, sa naka-integrate mismo sa Adobe o DaVinci kung ano man platform mo. Woo! Bigla na lang i-generate. Oh, kailangan mo ng transition na gano'n. Pam pam pam. Generate. So, maski sa music, Yeah. automatic, maski sa app, sa TikTok, siya mismo gagawa. Yun mismo sa Instagram, may AI na parang, okay. So, yeah, may mga industriya talaga na... Ito, anuhin ko lang rin yung sinabi ni Grok. Spotify royalty payouts. Sabi ng Spotify paid out 11 billions in royalties in 2025. Pero subscription naman yan eh. So, yung royalty na nakokolekta nila is from the subscription. Hindi, pero ito nga yung payout. Siyempre, kasi binabayaran din nila yung 11 billion na yun, binayad nila sa mga musician. Nope. Ang debate dito ay napupunta sa mga agency, sa mga distributor, Tas, middleman, na yung mga musikero, yung mga artist, yung mga songwriter is gapurat. 10%. pero yun pa rin yung pinayout nila. 10%, 5% lang. Kumbaga yun pa rin ang payout nila. So, ang sabi nila, 5.5 billion napunta sa mga independent or artist. Tapos, 5.5 billion din sa major label. So, 50-50. Tapos sa AI, 1 to 3% lang. So, very low. Sa Spotify, So, independent artist. So, yan. Hindi ko inano pa sa YouTube. Pero yun kasi yung pinaka sikat ngayon eh. So, 50-50 pa rin. Give it 5 more years.
5 more years, siguro, yung music, yung mga AI generated music, yung mga siguro. So, They have a long way to go. Pero yan na yung magiging mainstream. And unfortunately, yun nga, like the jobs, yung AI is taking over the jobs. Also, AI is taking over the, music industry or video industry. Ang optimistic naman ako, sabi ni isa sa mga sikat na content creator, influencer, si Gary Vaynerchuk, si Gary V. si Gary na Valenciano. ang future ay analog. So, ang optimistic ako dito sa pagdating sa music, hopefully, pwedeng completely mali, ay ma-accelerate yung curiosity, yung skill, yung distribution, yung creation, okay, na end of the day, ang magiging ultimate goal ay, sabi nga, analog. Yung real event, yung real performance. Yeah. Okay, sige, ginamit mo ang AI para makagawa ka ng gantong idea, ma-distribute mo. Kasi ngayon, dahil sa AI, yung dating hindi mo kaya gawin kasi kailangan mo pa mag-hire ng agency para gawin yung paperwork. Hala, eto si Claude, ginawa na lahat. Binigyan ka na ng plan para sa ganito. Hindi mo afford yung mag-master. Eto na si Suno. Holy moly, minaster yung mga tunog lata mong So, ang dami, no? Pero end of the day, okay, kailangan mo ang ultimate definition ng as an artist din, ng musikero, ay yung live. Kailangan panuurin ka, kailangan malramdaman nila yung energy mo sa stage. Magbebenta ka ng mga merchandise mo na ngayon kaya mo na kasi ine-AI mo na yung design. Alam mo yun? So again, na-accelerate. Pero ultimately, hopefully, ay babalik pa rin sa some form ng analog expression as its ultimate na end product. So for example, you can compare that sa painting, right? Yung sabi nga natin sa painting, you now there's more value yung mga lumang painting worth millions of dollars versus yung mga generated or yung mga baguhan lang. So music, it will be the same thing. Like, yung mga live will be more valuable in the future when AI will take over. Ang problema, yung future na yon, eto na naman yung mga robot. Kung kailan no? That's Totoo too lang, far, man. musikero na It's too talaga. far. Hala, Pati yung future na yun, wala nang music venues. Diba? Parang nababawasan na. Anyways, naka-1 oras na tayo. Oh my God. Bilis. Ang bilis. Thank you very much, Jamie Rojas, 3116. Okay. Yun, sana supportahan nyo ulit ang Barber's Cut. So, nandito kami weekly. Live. So, kung meron kayong mga suggestion or gusto nyong makisali na sa aming usapan, mag-type in nyo na lang sa chat namin ang gusto nyong sabihin. Kung may comment kayo sa amin, ilagay nyo lang sa comment section para pinag-usapan namin kanina. And magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.